Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang breakdown ng nangungunang 10 benepisyo ng regular na pakikipagtalik. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Pagdating sa pakikipagtalik, karamihan sa atin ay nakakaramdam na ng mga benepisyo na naidudulot ng regular na intimacy. Gayunpaman, maaari kang mabigla sa hanay ng mga benepisyo ng malusog na pakikipagtalik, mula sa pagbabawas ng stress, sa pagpapababa ng iyong panganib ng kanser o mga problema sa puso. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, ang regular na pakikipagtalik ay maaaring magbigay ng maraming pagpapalakas sa iyong kagalingan. Ito ay dahil ang pakikipagtalik ay tulad ng anumang iba pang pisikal na aktibidad at ang mga benepisyo na ibinibigay nito ay maaaring magpahaba sa iyong buhay. Narito ang isang breakdown ng nangungunang 10 benepisyo ng regular na pakikipagtalik. Una, nagpapabuti ng immunity. Ang pakikilahok sa pakikipagtalik 1 hanggang 2 beses bawat linggo ay nakakatulong na palakasin ang immune system, ayon sa pananaliksik na inilathala sa psychological reports. Natagpuan nila na ang mga taong nakipagtalik ng 1 beses o 2 beses bawat linggo ay may 30% pagtaas ng malaki para sa edad ng gestational kumpara sa mga hindi. Ang mga taong aktibo sa pakikipagtalik ay nalantad sa mas maraming nakakahawang ahente kaysa sa mga individual na hindi aktibo sa pakikipagtalik. Sa kabutihang palad, ang immune system ay tumutugon sa mga nakakahawang ahente na ito sa pamamagitan ng paggawa ng mas malaki para sa edad ng pagbubuntis, na maaaring makatulong na maprotektahan laban sa mga sipon at trangkaso. Pangalawa, mga benepisyo sa cardiovascular. Ang mga pisikal na aktibidad na nag-eehersisyo sa puso ay mabuti para sa iyong kalusugan at pinakamainam na dapat kang mag-ehersisyo ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo upang mapanatiling malusog ang iyong puso. Sa kabutihang palad, kasama dito ang pakikipagtalik pati na rin ang pag-eehersisyo. Tulad ng isang matinding pag-eehersisyo, ang pagiging eroticism ay nagpapataas ng tibok ng puso, na ang bilang ng mga beats bawat minuto ay tumataas sa panahon ng orgasm. Ang mga lalaki, sa partikular, ay ipinakita na nakakakuha ng mga benepisyo mula sa pakikipagtalik. Inilathala ng isang pag-aaral na ang mga lalaking nasa kanilang 50s na nakikipagtalik ng hindi bababa sa 2 beses bawat linggo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit sa puso kumpara sa mga lalaking hindi gaanong nakikipagtalik. Pangatlo, pinapababa ang presyon ng dugo. Ang regular na pakikipagtalik ay maaari ring magpababa ng presyon ng dugo, lalo na para sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan sa pagitan ng 57 at 85 taong gulang na nakibahagi sa isang kamakailang pag-aaral ay mas malamang na magkaroon ng hypertension. Hindi lamang pinapataas ng high blood pressure ang panganib ng atake sa puso at stroke, ngunit maaari rin itong humantong sa erectile dysfunction at pagbaba ng libido. Pang-apat, nakakatanggal ng sakit. Natuklasan ng mga neurologist na ang venereal na aktibidad ay maaaring mapawi ang pananakit ng ulo na nauugnay sa isang migraine o cluster headache sa ilang mga tao. Sa kabila ng pananakit ng ulo ay kadalasang dahilan para hindi makipagtalik. Ang pananaliksik na isinagawa sa Germany ay nagpakita na ang 60% ng mga individual na may migraine ay nagulat ng pagpapabuti sa sakit pagkatapos ng venereal na aktibidad. Bilang karagdagan, ang 37% ng mga taong may cluster headache ay nagulat ng pagpapabuti pagkatapos ng pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik ay maaaring mag-trigger ng paglabas ng mga endorphins, ang mga natural na pangpawala ng sakit ng katawan. Sa iba pang pananaliksik na inilathala sa pain, ang mga kababaihan ay natagpuan na nakakaranas ng nabawasan na sensitivity ng sakit at nagkaroon ng mas mataas na threshold sa pagpapahintulot sa sakit kapag nakakaranas ng kasiyahan sa pamamagitan ng vaginal self-stimulation. Pang-5,
Binabawasan ang panganib ng prostate cancer. Sinasabing ang mga lalaking madalas magbulalas ay mapoprotektahan laban sa prostate cancer, na siyang pinakakaraniwang kanser sa mga lalaki. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses bawat buwan o higit pa ay 1/4 mas malamang na magkaroon ng kanser sa prostate kaysa sa mga lalaking nag-ejaculate sa pagitan ng 4 at 7 beses bawat buwan. Pang-anim, nagpapabuti ng tulog. Humigit kumulang 16 na milyong matatanda sa UK ang dumaranas ng ilang uri ng sleep disorder. Gayunpaman, ito ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na pakikipagtalik. Ito ay dahil sa panahon ng pakikipagtalik at orgasms, isang cocktail ng mga kemikal ang inilalabas sa utak kabilang ang oxytocin, dopamine, at isang rush ng endorphin. Ang lahat ng mga hormone na ito ay pinagsama-sama ay nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na inaantok. Sa panahon ng pakikipagtalik, ang mga kababaihan ay mayroon ding pagtaas sa mga antas ng estrogen, na ipinakita upang mapahusay ang kanilang REM cycle. Sa mga lalaki, ang prefrontal cortex ang bahagi ng utak na tumutulong sa pagiging alerto at aktibidad ng pag-iisip, napapatay, pagkatapos ng orgasm na tumutulong sa kanila na makatulog. Pang-7, nakakatanggal ng stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng lahat ng uri ng mga problema sa kalusugan, mula sa pananakit ng ulo, hindi pagkakatulog, pag-igting ng kalamnan, at pagkasira ng tiyan, hanggang sa mas malala pang kondisyon kabilang ang mahinang immune system at talamak na depresyon. Nalaman ng isang pag-aaral na inilathala sa biological psychology na ang mga taong regular na nakikipagtalik ay may mas mababang presyon ng dugo na may kaugnayan sa stress kaysa sa mga individual na nag-masturbate o nagkaroon ng non-coital na pakikipagtalik. Pang-8, pinapalakas ang lakas ng utak. Ang pananaliksik na inilathala sa Archives of Sexual Behavior ay nagpapahiwatig na ang madalas na pakikipagtalik ay maaaring mapabuti ang memorya ng kababaihan. Natuklasan ng mga resulta mula sa isang word memory task na ang mga babaeng nagkaroon ng penetrative na pakikipagtalik ay may mas mahusay na memory recognition. Ito ay maaaring dahil sa pakikipagtalik na nagpapasigla sa hippocampus na bahagi ng utak na kasangkot sa pag-aaral at memorya. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung ang pakikipagtalik ay nagpapabuti ng memorya o kung ang mas mahusay na memorya ay humahantong sa mas maraming pakikipagtalik. Pang-9, nagpapataas ng ating buhay. Isang pag-aaral ang naglathala at sumubaybay sa pagkamatay ng halos 1,000 lalaki na nasa pagitan ng 45 at 50 sa loob ng 10 taon. Natagpuan nila na ang panganib ng kamatayan ay 50% mas mababa sa mga lalaking madalas na may orgasms kaysa sa mga lalaking hindi. Pang-10, pinapalakas ang pagpapahalaga sa sarili. Bilang karagdagan sa lahat ng pisikal na benepisyo para sa madalas na pakikipagtalik, ang pakikipagtalik ay maaari ding mapabuti ang emosyonal na kagalingan gaya ng pagpapalakas ng pagpapahalaga sa sarili. Natuklasan ng pananaliksik na inilathala sa social psychology at personality science na sa mga mag-aaral sa kolehiyo ang mga nasiyahan sa casual na pakikipagtalik ay nagulat ng mas mataas na antas ng kalusugan at pagpapahalaga sa sarili, kumpara sa mga mag-aaral na walang casual na pakikipagtalik. Ngunit kung nakikipagtalik ka sa isang kapareha o sa pamamagitan ng autoeroticism, ang pagkakaroon ng isang malusog na relasyon sa iyong katawan at pakikipagtalik ay maaaring magbunga sa katagalan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.